Kapag may kalamidad, una nating tinatanong, ito na ba ang katapusan? Malapit na ba ang second coming? Magandang araw mga ka-DCC. Kamakailan lang, naririnig at nakikita natin sa balita ang matinding heatwave na tumama sa maraming bahagi ng Europe at dito rin sa atin sa kanlurang Visayas at Mindanao ang malakas na lindol na yumanig sa ilang probinsya sa Mindanao noong mga nakaraang linggo. At ang lindol sa Venezuela, lindol sa Japan at sa iba pang bansa at biglaang pagbaha sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa walang tigil na ulan. Kasabay nito ang mga balita tungkol sa hidwaan sa iba't ibang bansa at tila lalong nagiging magulo ang mundo. Sa social media, TikTok, Facebook, YouTube, napakaraming kumakalat na mga hula, mga mensaheng nagsasabing malapit na ang wakas, mga video na nagpapakaba sa atin. Marami ang nagtatanong, nalilito at natatakot. Kaya ngayon, sagutin natin ang lahat ng tanong na ito, hindi base sa haka-haka, hindi sa kung ano ang nakikita nating viral, kundi base sa tunay na turo ng simbahang Katolika, sa Biblia at sa mga aral na pinanghahawakan natin sa loob ng 2,000 taon. Una nating tanungin, ang mga kalamidad ba ay senyales na patapos na ang mundo? Alam nyo, sinagot na ito mismo ni Jesus sa Biblia. Sa Mateo 24:3-8, ganito ang sinabi niya. Nang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, sabihin po ninyo sa amin, kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ang magiging tanda ng inyong pagbabalik at ng katapusan ng panahon? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong malinlang ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabing ako ang Kristo. At ililigaw nila ang marami. Makakarinig kayo ng mga digmaan at balita tungkol sa mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong matakot. Dapat mangyari ito, ngunit hindi pa iyan ang wakas. Sapagkat mag-aakma ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng mga paghihirap. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapaliwanag ng Simbahang Katolika sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 67, ang mga tanda ng panahon ay hindi pala tandaan na agad nang darating ang wakas. Sa halip, ito ang mga paalaala na dapat tayong maging handa, mamuhay ng may katapatan, at huwag maging kampante. Gaya rin ang sinabi ng kilalang biblical scholar na si Dr. Brand Pitre na pinag-aralan ng malalim ang mga salita ni Jesus. Ang mga kalamidad, sakit at hidwaan ay bahagi na ng mundong pinasok ng kasalanan. Hindi ito katibayan na malapit na ang wakas, kundi paalala na kailangan na natin ng pagliligtas na nagmumula lamang sa Diyos. Kahit ang respetadong protestante na scholar na si Dr. N.T. Wright ay sumasang-ayon dito. Sinabi niyang hindi ibinigay ni Jesus ang mga detalye ng petsa o oras upang takutin tayo, kundi upang baguhin ang paraan ng ating pamumuhay ngayon. Mga kapatid, bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa? Kapag nakikita nating nasasaktan ang mga tao, nawawalan ng tahanan, nagkakasakit, namamatay dahil sa sakuna, napakadaling itanong, Panginoon, bakit mo pinapayagan ito? Mahal mo ba talaga kami? Hindi ito tanong na bawal itanong. Kahit ang mga tagasunod ng Diyos noong unang panahon ay nagtanong din nito. At narito ang katotohanan. Hindi nilikha ng Diyos ang pagdurusa. Ayon sa CCC 385, ang pagdurusa at kamatayan ay pumasok sa mundo dahil sa kasalanan ni na Eva at Adan at dahil sa kalayaang ibinigay ng Diyos sa tao. Ang kalayaang mamili ng pagmamahal o pagtalikod sa Kanya. Ang Diyos ay hindi para parusahan tayo gamit ang bagyo o lindol o kahit anumang sakuna. Sa halip, kasama niya tayo sa gitna ng bagyo. Sa Isaiah, sinabi ng Diyos,
Kapag dumaan ka sa tubig, kasama kita. Kapag tumawid ka sa mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag lumakad ka sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tatamaan ng liyab. Gaya ng ipinaliwanag ni Pope Benedict XVI sa kanyang librong Pag-asa at Pagdurusa, hindi tinanggal ng Diyos ang lahat ng hirap sa mundo, kundi dumating siya mismo bilang tao, si Jesus, upang harapin ito kasama natin. Ang pagdurusa ay hindi katapusan. Maaari itong maging daan upang maging mas matatag tayo. Magtulungan at lalong lumapit sa Diyos. Kaya mga kapatid, kailan ba babalik si Kristo? Narito ang malinaw na turo mga kapatid. Walang sinuman, kahit ang mga anghel, kahit tayo, ang nakakaalam ng eksaktong oras o araw. Sinabi mismo ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 36 tungkol sa araw na iyon at sa oras na iyon. Walang nakakaalam. Hindi ang mga anghel sa langit, hindi ang anak, kundi ang ama lamang. Kaya paano natin malalaman kung ang mga kumakalat na hula o mensahe mula sa langit raw, sa social media ay totoo? May tatlong paraan upang suriin ito. Una, hindi ito magsasabi ng eksaktong petsa o oras ng pagbabalik ni Kristo dahil sinabi na ni Jesus, walang nakakaalam nito. Pangalawa, ito ay naayon sa Biblia at turo ng simbahan. Hindi ito magtuturo ng bagong bagay na salungat sa kung ano na ang ipinahayag ng Diyos. Ikatlo, nagbubunga ito ng pagmamahal at kabutihan, hindi ng takot, paghihiwalay, o paghamak sa kapwa. Napakaraming video ngayon na pinuputol ang mga salita, binabago ang konteksto, o nagdaragdag ng sarili nilang kahulugan sa Biblia. Kapag nakakita ka ng ganito, huwag agad maniwala. Tignan kung tugma ito sa buong salita ng Diyos at kung pinapayagan ba ito ng mga opisyal na aral ng ating simbahan. Bilang mga Katoliko, hindi tayo nabubuhay sa takot na baka mahuli tayo o baka dumating na ang wakas bukas. Sa halip, nabubuhay tayo sa pag-asa, handa anumang oras, mabuti sa kapwa at tapat sa Diyos, gaya ng sinabi sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 4 hanggang 6. Ngunit kayo, mga kapatid, ay hindi nabubuhay sa kadiliman. Kaya hindi kayo madadakip ng araw na iyon na parang magnanakaw. Kayo ay mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Hindi tayo kabilang sa gabi o sa kadiliman. Kaya huwag tayong matutulog gaya ng iba. Sa halip, maging gising tayo at maging matino. Mga kapatid, ang mga sakuna ay paalala lang. Hindi ng darating na parusa, kundi ng pagmamahal ng Diyos na laging naghihintay sa atin. Huwag tayong magpadala sa takot na kinakalat ng iba. Manatili tayo sa katotohanan. Magtiwala sa Diyos at maging liwanag sa gitna ng dilim. Mga kapatid, kung may tanong pa kayo, ibahagi ninyo lang sa komento. Huwag kalimutang i-share, mag-like, at mag-subscribe dito sa Dale's Catholic Corner. Kasama ninyong naghahanap ng katotohanan at pag-asa. God bless po. Pro Deo et Ecclesia. Dale's Catholic Corner, tinig ng katotohanan. Dale's Catholic Corner, tinig ng katotohanan. Biblia, tradisyon at kasaysayan, ipagtanggol ang pananampalataya. Dale's Catholic Corner, truth and love in Christ. Oh yeah, sama ka na.